seconds ago. Few seconds ago. Hindi siya minute. Huwag magpapabutol kay VP Sara, sabi naman niya dito. Isunod natin to. Huwag magpabudol kay VP Sara. According siyempre sa Makabayan Black. Sige, tingnan natin. Naka-pass forward ba to? Ayan, naka-pass forward. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is Feb 18, 2026. At okay bang ating audio, mga Claire? Dito na si Tatay G's, Ancelis, Corazon Cruz, Teresa Trendade, Edgar Dungot, Sakura, JD Sinam, Sergeant Putik, Salmonic Sashimi. Salmonic talaga, nakita ko to. Pag ganitong oras, nagugutom tuloy ako eh. Sashimi. Lemon, Taxibila 11, Alex Imperial, Kyle's mom, Dina Are, yan, sino pa? Ruby Pulido, Begonia, Dingyenit, Rudy. Gur ako USA, pala away, never na, gising na ang people, at TV, Miss Janice, Senator SP Tito, Ma'am Health, okay? Maraming salamat, ha? Okay, okay, so start natin ito mga Clear, ha? Let's go. Ito naman talaga ang magiging opinyon ng iba, wag daw pabudol, ha? Itong ipinapakita ni VP Sara na sa sakripisyo yung sarili, makabayan, makadiyos, wag daw tayong pabudol. Kasi makikita mo naman sa action niya kung siya ba'y makadiyos. Kung siya ba'y makabayan. Diba? Ang kinilos niya ba ay sa interes ng ating bansa. Kasi maglagay ng isang opisyal na nagpapanggap. Akala mo makabayan, yun pala, Manchurian candidate, puppet ng isang bansa. Hirap yun. Baka magkatotoo na sa 2028, wala na tayong bayan. Diba? Dahil yun ang wish ng kanyang ama, ni dating Pangulong Duterte, na maging probinsya tayo ng isang bansa. Kaya nga, not pro any country siya eh. Not pro any country. Ang basa ko kasi doon mga kapatid, kaya sabi niya not pro any country. Parang hindi niya masaktan. Yung bansang ang daming binigay sa kanya na ayuda. Even during the pandemic, especially during the pandemic, mga sasakyan, ambulansya, lahat ng ayuda dumaan sa Davao City. Hindi ko alam kung yung ibang mga city nakatanggap. Hindi ko, ayoko nang i-judge yun. Kasi nakikita ko sa news, ang daming ayudang dumating sa Davao City na ang problema ng COA hindi na mai-account kung nasaan yung mga pinamigay ng mga sasakyan. Diba? Rene and Neriza present daw sila, silent majority. Thank you po, Sir Rene and Neriza. Diba, Shiro? Addictus Rex. So, I'm your avid fan watching from Canada, si Paulen. Tama ba? Pauleng Roberts. Thank you, Pauleng Roberts. Okay, mga kriting na natin. Ano ba ang, alam mo naman na makabayan. But anyway, sabi ko naman, ang makabayan parang wala namang kinakamihang administrasyon to. Meron silang sariling advokasya. Meron silang sariling advokasya. Kahit kay Pangulong Marcos Jr., talagang sagad to the bones. Sagad to the bones. Ano ba? Kung paano nila itong tulig sa to the core. Yeah, di ba? Sa English, to the core. Sa Tagalog, sagad to the bones. Sagad to the bones. Eh, ayan, Makabayan Black, may sarili ding agenda. Yun, guro ako USA. Totoo naman. Pero, let's see. Pakinggan natin sila. O baka naman merong bahid ng katotohanan ang kanilang nararamdaman dahil sa pag-anunsyo ng butihing Vice Presidente Sara Duterte na siya'y tatakbo bilang Pangulo kahit ilamin niyang wala siyang kaalam-alam. Kahit na siya'y palabakasyon lang. Kahit puro lang paninira ang kanyang alam. Kahit tanungin mo yata to sa issue ng gobyerno, wala pang natanong sa kanyang gano'n. Puro intriga. Natandaan niyo ba mga clear? Yung tubig baha daw? Dalhin lang, wag ipunin, dalhin, ipainom sa Malacanang. Ay, yun yung mga, ganun mag-isip. Ganun mag-isip. Kasi tinatawalan ng mga kaaliado niya eh, mga reporter ko noon na mag-ipon daw ng tubig baha. Tawa siya, tawa yung mga kasama niya. Tawa rin siya. Hindi niya alam na ang tubig ulan talagang iniipon. Diba? Para magamit kapag tagtuyot.
Diba? BGC meron yan, mga ka-clear. Diba, mga ka-clear? Anong klase? Isipin nyo, ha? Isipin nyo, paano yan? Ha? Paano yan magiging pangulo kung yung pag-iipon ng tubig ba hindi niya alam? Diba? Yung BGC may underground yan, water detention tank ang tawag. Pakita ko mga kaya, mabigyan ko lang kayo ng idea dito. Sabi, wag pabudol. The Bonifacios Global City Underground Water Detention Tank is a massive flood control facility located beneath Burgos Circle designed to store up to 22,000 cubic meters of rainwater. Diba? Cistern. Para walang baha, ma-prevent ang baha, iniipon ng tubig, ulan. Diba? Tignan natin, ha? Tignan natin, ha? Tignan natin lang ang kanyang video dyan, ha? Ay, nakakahiya. Ito dapat ipagpatawad niya pa to na sa kasalanan niya to kasi hindi niya alam, eh. Ha? Sana ba yan, ha? Pinagtawanan niya yun, eh. Ito, di ba? Sabi niya, pati yung flood control, tinanong siya kung ano ang solusyon. Ang sabi niya, mag-abroad. Marami siya makukuha sa mga Pilipino na Daw naulahin na ang Administrasyong Marcos. Hagbay ramatod pa siya. Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 20 years. Mas ng flood control corruption. And meron ng issue ng flood control corruption. And mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. Oh, 2010 pa pala! Bakit pinapahid mo kay Pangulo? Mayor na siya nun, no? May flood control corruption na daw. Ba't mo nga ipinapahid lang kay Pangulo Marcos? Hindi siya nga nagpapa-imbestiga nito. 2010 pa pala, wala silang ginawang pag-iimbestiga, right? Very clear. 2010 pa, mayor siya, may flood control corruption na. Oh. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings. Lang sa atin ngayon. Worse lang. Kasi bakit? Siyempre may kasama ng climate change. Sumala niya kung seryoso si Siyempre, hearing of Senate Blue Report sa Department of Education. President Marcos, PM, na ngayon, tinik up din yun during a Mabuhan pahayag ang tulo. Inigbubisita sila. Sa yung tubig ulan. Sabi niya, ipunin ang tubig para sa tagtuyot. Ayan. Sabi ni Pangulo, ipunin ang tubig para sa tagtuyot. Ha? Tapos sinabi niya, bakit daw ipunin, ipainom sa Malacanang. Saan na ba siya? Ha? Nahanap ko tuloy, nasa na yan. Pero napakita ko na sa inyo yan before, pinagtawanan nila yan eh. Diba? Hindi ko na siya makita tuloy. Basta sinabi niya yun, imagine niyo kung talaga to ay sistema na pwedeng makakontrol, maka-prevent, ha? Ay, ito pala, ng tubig, ng baha. Hindi niya alam. Oh, mga Chris, sige. Sabi ni Marcos na yung tubig, baha, ipunin. Hindi pa natin sa takilyo. Anong comment niyo doon? ano? Alam mong walang kaalam-alam sa tatakbong Pangulo. Diba? BGC nga nag-iipon ng rainwater para maiwasan ng baha. So, siyempre, dadaan lahat doon yung tubig. Maiipon. Oh. Isolve niya para? Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Opo. Diba? Parang gusto niyo palabasin na ang bobo ang nagsasuggest nito. Ang Pangulo. Tapos siya pala yung BO. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Bumabaha po ngayon sa... Diba? Yan, mag-isip. Okay? Punta na tayo dito mga kri. Kaya sabi tuloy ng mga bayan block, wag pabudol. Pakinggan na po natin. Dami na sinabi. Sige. Para sa Makabayan Block, ang anunsyo ng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa eleksyon 2028, taktika raw para mapigilan ang pag-usad ng impeachment case laban sa kanya. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment,
liubra yung ganyang mga gimmick at malalantad Gimmick? muli. Gimmick, tawag mga kaklir, gimmick. Well, mahilig din naman ang tatay niya sa drama, right? Ha? Mahilig ang tatay niya sa drama. Impeachment, liubra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli, no, ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. Ito yung attack nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil sa takbo ng presidente. May 3 impeachment complaint na hawak na ngayon ang tanggapan ni House Speaker Bogie D at hinihintay na ma-refer sa House Justice Committee. Kabilang sa reklamo ang issue ng anomalya umunong paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Pagkontrata sa isang gunman para umano'y ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker O mga kaklir, hindi niya madideny, nag-hire siya talaga na assassin. Kaya sabihin niya na hindi yung greatest, meron siyang kinausap. Pumayag na, no joke, no joke. Hindi malabag sa batas yun. Diba? Vice President ka, papapatay mo yung Pangulo. hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Bagamat naniniwalang hindi makakaapekto sa paggulong ng reklamo ang anunsyo ng Vice Presidente, naniniwala si Senior Deputy Minority Leader Lawrence Defensor na may epekto ito sa pagpapasya ng mamambabata sa kahihinatnan ng reklamo. I can tell you that it may affect how the voting will come out. Mabuti din para sa kanya, para malaman niya kung sino talaga ang mga kakampi niya, kung sino ang hindi niya mga kakampi. It's an advantage for her right now, especially that the impeachment complaints will be referred to the Committee on Justice. Kaya hamon ni Gabriela Party List Representative Sara Elabo sa mga kapwa mambabatas, ipakita nila no yung kanilang pagiging tapat doon sa sinumpaang tungkulin na magsilbi sa interes ng taong bayan at hindi yung mga pansariling interes. sabi naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, hindi na siya nagulat sa anunsyo ng Vice Presidente, pero dapat ay panagutan daw muna niya ang mga karapatan sa kanya. Karapatan naman niya magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Pero may hirit si Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice. Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy. Diba? Nakita mo to, itong ugali nito. Itong ugali nito. Kita nyo? Tama sabihin niya, hindi siya DDS. Diba? Kay Pangulong Marcos Jr., susog, push. Kaya ito na ebidensya. Pero kay VP Sara, bahag yung buntot. Hindi pa napansin. Diba? Baka yan, pag tinuloy niyo yan, magalit ang 30% na supporter niyan. Which is about 30+. Magagalit yung kanyang supporter. So, ibig mo sabihin, nung tinutuloy mo yung impeachment ng Pangulong Marcos Jr., wala magagalit na supporter? Sa inyo? Ngayon, iba ang linyahan niya. Pag si VP Sara ang i-impeach nyo, magagalit yung supporter? So, wag na lang? Kahit merong issue? To be honest, sometimes I actually have no idea what's going on until I open Monday.com. And kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. O, di ba? Kita niyo yung utak niyan. So, kay Pangulong Marcos, walang simpati? Ituloy lang? Di ba siya nangunguna sa pagpapa-impeach kay Pangulong Marcos Jr.? Di ba? Tapos kay VP Sara, bahag. Baka matakot, baka galit, at makakuha ng simpatya. So, parang ano, wag na ituloy? Kay Pangulong Marcos, ituloy ang impeachment. Kay VP Sara, hindi. Di ba? So, kita nyo ang kulay. Tapos sabi niya, hindi ako DDS. Ang sabi nga ni yung attorney, tigil-tigilan mo ko. Hindi ako DDS. Yes. Hindi siya DDS. Tigil-tigilan tayo. Amoy na amoy. Diba? Na amoy. Diba? Umaalingasaw. Sige, tuloy. Ay hanggang March 2 si House Speaker Bogie D para maisama sa order of business ng House Plenary ang mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak naman ni Defensor, walang magiging delay sa pag-refer nito sa House Committee on Justice bilang patunay na walang magiging bias ang Committee on Rules. Kaya pala, March 2, mga ka-clear. Meron na yun na ulinigan na magpo-full blast daw yung mga troll. Para ipakitang maganda ang ginagawa, may ginagawang trabaho. Puro fake news ang gagawin para iangat by March. Hindi ko lang mga clear nabanggit lang yun 50M daw ang budget. Wow. So, pakiramdaman nyo kung by March, marami ng troll na umaaligid na parang buitre. Alam na that. Alam na this. Ano sabi ni Takero, mga clear? Ako yung nakapakinig na nga. May kinakausap na rin mga troll, vloggers pala. Si Baste, at pinapunta daw ng Davao, according to Takero, Ano to, full blast? Wag pabudol. Wag magpabudol sa mga kasinungalingan. Diba? Kailangan, Yan. Panic code na talaga sila, attorney. Okay? Saan na ba yung sinabi nila?
Tandaan nyo mga kabsat, kani-kanina lang, umamin yung isang DDS vlogger nila na ngongo. Umamin. Na? For the views lang yung ginawa niya, kaya pinost niya yung fake news na medical certificate ni Pangulong Bongbong Marcos. Ginamitan niya ng ChatGPT. No, kaya lumabas doon mali-mali pa pati birthday ni Pangulo. Kas po, tragis. Nako po, Diyos ko po, Rode. Teka lang mga natin to. Wait lang, alitan ko yung title. Oh. Diba? Anunsyo niyong ng BP, tatakbo siya sa pagkapangulo. Taktika para pigilan ang, taktika lang daw. Taktika. Yan pa dito mga kalina. Meron pa ako nadinig dito. Ang daming take up. Gusto nga i-take up si Senator Trillanes eh. Yeah? Gimmick lang. Well, anyway, yun. Na-take up na natin. So, wag na lang daw pabudol. Anunsyo ay para lang, taktika lang para pigilan ang impeachment. Diba? Alright. Lori of Sweden. Correct attorney. XXX Jojit. Balamd. Makabudol, makabulsa, makauto. Ayan. Earthwaves. Nagsalita na kandidato si Lustay na pagka-presidente para takutin ang mga gustong magpa-impeach sa kanya. Pasita Ariola. Ayan. Thank you po. Naka-600 na tayo. Okay. Wow, okay. congrats. Kaya subscribe na kayo. Share and like na. Like, pindot lang naman ng like. Congrats, attorney. Malaking tulong yan sa atin para ma-reach out yung iba. Makalakwat siya pala. Alam na yan ni Budol Queen. Yan. Thank you, Neliza Sergio. G. Ang. By June, baka, uy, grabe naman. Sana nga, magdilang anghel si Tatay Gis. Oo. With all your help, thank you. Ricky Ramirez, Dina Montanes, Shelly Robosa. Panic mode na at insecurity na si Chucky. Panic mode na at nai-insecure na si Chucky. Ganun ba? Step back and try realize her actions recently versus her public pronouncement. Does it contradict, not align? Then no to Sarah. Oo nga. Di ba tingnan niyo yung mga pronouncements niya? Sabi niya, bakit? Lagi siya babatiin sa Pasko. Tapos ngayon, maka-Diyos? Makabayan? Bakit ko tutulungan? May alam ako para bumaba ang presyo ng BS. Pero hindi ko sasabihin, ayokong tumulong kay BBM. Makabayan? Ayun na magsabi mga krim. Ganong style. Makabayan? Diba? Ay, sorry. Backstage. Huwag pabudol. Sakura. Okay mga krim, damay-damay na. Okay mga krim, meron lang tayo isa. Isa na lang. Ito ay tungkol bilanggit ko ito kanina. Pero pag-anuhan natin. Pag-aralan natin. So, paano mga krim? See you in a while. Bye. Salamat, attorney. Dapat bang magsisi si PBBM 29 minutes? Ang tagal. Pero pag binebilis natin, nasa 20 minutes to. Kuwan muna tayo. Patalastas muna tayo, mabsat, no?